Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa ating lahat. Jocelyn May Villaflor Barotel at Lovely Ansales, your happy host for today's audio. But before we start, I would like to say hello to our fogging teacher, Sir Eric Escobar. Hi, hello, good day, and welcome back sa Ichika Mo Niyan B podcast, kung saan pag-uusapan natin ang nangyayari sa ating bansa. Ngayong araw, lulusungin naman natin ang umaalingasaw na usaping in-group at out-group sa ating politika. Siya nga tunay, Lovely. Parang kahit saan ka tumingin, parang nakasta ka mga tao sa palarong us versus them games. It's either pamilya ka ba o kaaway nila, at nakakatakot kung paano ito nakakaapekto sa ating pananaw, pagboto, maging na rin sa paano natin pag-usapan ng politika online. Ano nga ba talaga ang in-group at saka out-group na yan? Imaginein na lang natin to. Ang in-group, ito yung kakampi mo, ka-team mo, at ito yung grupo na feel mo na bibilang ka. Baka dahil parehas kayo ng paniniwala o baka dahil sa iisang lugar kayo. Habang ang out-group naman is yung other people, yung mga taong hindi mo close or hindi kayo parehas ng humor. Totoo nga, kahit dito sa Pilipinas siya nga tunay halimbawa na lang natin yung buong politika natin, puro sila pamilya makapangyarihan sa kanilang mga henerasyon, tapos yung mga supporters nila, sobrang loyal sa kanila, kahit alam mo yun, kahit parang nakapagtaka yung mga galawan nila. Kaya nga, katulad na lamang ng mga Marcoses, yung mga supporters nila panay ang Marcos para sa balota, kahit alam nilang sobrang daming history ang Marcoses. Tapos may mga tao namang panay ang protesta na wag iboto ang Marcoses, tatak Marcos, magdanakaw na, sinungaling pa, para silang humihingi ng demokrasya at hustisya, parang dalawang magkaibang mundo, no? Hindi lang puro tungkol sa pamilya, maging na rin kung saan ka galing. Katulad na lang ng mga proud Mindanaoan. Pero may mga taong tutol at nanghihinala sa sarili nilang pinanggalingan. Maging sa relihiyon natin, B. Halimbawa, ang Katolik ang kilalang relihiyon sa ating bansa. Maraming tao ang parte ng relihiyon na to. Pero bukod dito, marami pang ibang relihiyon, katulad ng Iglesia ni Cristo na patuloy na umuunlad. Kaso sa halip na intindihin at tulungan ng isa't isa, mas may nabuo pang harang sa pagitan nila. So, itong usaping in-group at out-group is like a big deal, no? Totoo ka dyan. Parang ito yung humahadlang sa atin na magkaroon ng mas maayos na komunikasyon kung ano ba talaga nangyayari sa paligid natin. Umiekong boses sa sariling boses mo lang ang pinapakinggan mo at walang sino mang willing makinig sa isa't isa. Maaaring lumaganap ang misinformation at fake news kung ang mga tao ay patuloy na naniniwala sa mga bagay dahil lamang may parehas silang opinyon. Kaya nga, B, parang yan na nagpapahirap sa atin dahil nahihirapan tayong harapin ang isyong mahalaga sa mga Pilipino. Nakakalungkot. Ano kayang gagawin natin? Paano tayo makakaalis sa mundong puno ng kampi-kampihan at sa tila parang larong tayong laban at sa kanila? At umpising intindihin ng isa't isa. Yan ang mga tanong na ating sasagutin sa susunod aneng. Mag-follow at i-like ang aming mga happy audios at ibahagi ang pananaw mo sa in-group at out-group na usapin dito lamang sa Chika Mo Naman Yan B podcast.